Yung 2024 din, pinakitaan ako ng golden clock. Grabe mga brothers and sisters, isang ano na lang talaga. Napakalapit na talagang bumalik ng Panginoong Hesus para kunin yung lahat ng mga sa Kanya. Isang pitik na lang talaga. Napakalaki ng orasan. Naglalakad ako sa bandang araw na yun, 2024 September. Tumambad sa akin yung napakalaking orasan. Isang pitik na lang talaga. Kaya nga, itong mga nangyayari dito sa mundo, ng mga sakuna, mga korupsyon, mga gera, kamatayan, mga lindol, sakuna na trahedya. Ito na talaga. Dito na tayo sa huling araw. Tapos pinakita din sa akin nung taon din yon. Yung tawag nito yung The Big One. Paparating na ang The Big One. The Big One talaga. Pinakita sa akin ng panaginip. Yun, galing ako ng Mount of Olive, ng Mount of Zion. Bumaba ako dito sa bumaba ako sa isang lugar dito sa Mindanao. Tapos halos nalibot ko ang buong Mindanao, buong Pilipinas. Grabe talaga. Wasak na wasak yung buong Pilipinas. Grabe talaga. Kahit mga building, pulbos. Yung nakikita ko lang talaga yung sa sobrang takot ko. Kaunti lang talaga yung dahon ng dahon ng niyog. Yung Kaya nga, sa sobrang takot ko, mabilisan akong bumalik sa bundok ng Sion. Sa tawag nito sa Mount of Olive. Kasi si Lord Jesus yung bukid ng Sion. Siya yun. Kaya, na talaga, anytime, pag itong mga, yung mga kagawian ngayon o nangyayari dito sa mundo, lalo dito sa Pilipinas, yung korupsyon, yung sexual immorality, yung mga idolatry, ito yung isa. Yan yung mga yan yung napaka ng kasalanan, kinapupuutan ng Panginoon. Yung mga pumapatay dahil sa mga rape, mga ano pa. Yabi na talaga. Anytime, basta makikita na ng Panginoon kasi may sakto kasi bilang yung chosen people ng Panginoon bago niya ipapaano yung tawag nito, yung kanyang wrath, yung kanyang galit dito sa mundo. Kaya nga, anytime pwede na tayong kunin para hindi na tayo mag-alala pa, problema pa, at lalong-lalong din na tayo magkasakit. Kaya keep it up lang mga brothers and sisters. Ipahayag pa natin kasi ito na yung yung hilang panahon para maisakatuparan na lahat ang nasa propesiya ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Ipatuloy natin i-share talaga yung kanyang napaka buti, napaka mapagmahal na Diyos. Kasi kaunting na lang yung pagtitiis natin dito. Kasi nakikita ng Panginoon simulat sa pool, kahit nung pagkabata natin, kahit di pa nga tayo ipinanganak, alam niya. Kaya ipagpatuloy natin mga kapatid. Ito na yung panahon na binubuklod tayo ng Diyos para magkatagpo-tagpo at magkakilala tayo kahit sa social media man lang.
i-ano natin, huwag na tayong magkampante. Kaya kailangan na natin talagang mamuhay ng banal. Kasi banal siya na Diyos. Yun talaga yung ano. Yun lang po mga kapatid. Amen, brother. Amen. Praise God sa iyong testimony. Kasi, yun lang naman din talaga yung kagustuhan sa atin ng Panginoon. Tulad nga sa naging topic po natin, di ba, na ang kagustuhan niya lamang ay yung kalugod-lugod na pamumuhay and yung pamumuhay po na may kabanalan sa kanya. Kaya nga po, di ba, na naging title po ng ating topic is kalugod-lugod na buhay sa ating Panginoon. So, yun po mga kapatid, talagang grabe po yung mga napakinggan po natin sa testimony ni brother. Ano pong pangalan niyo, brother? Para yun na lang po yung tatawag namin sa inyo. Pangalan ko po, JC. Ayun, yun si brother JC na ibahagi niya po sa... Ayun, okay. Pinangalan kasi palayaw ko sa lugar o barangay na kung saan ako dito pinanganak. Okay po. Barangay Maligaya. Amen. Praise God po. So, yun nga po, no? Talagang grabe yung na-share ni Brother JC kasi... Marami pa talagang Opo. Marami pang mga revelations. Opo. Totoo yun, brother. Marami pa po. Kaso hanggang doon lang muna po. Kasi parang na yung oras natin. Para makapagsalita. So, yun nga po, no, talagang grabe yung binigay ni Lord na, yun nga, binibigyan niya po talaga yung, talagang pinili niya ng mga ganyang visions, mga ganyang pangitain kasi, yun nga po, no, para magbigay warning din sa mga tao na talagang magbago na, talikuran na po yung mga talagang ginagawang pagkakasala kasi, lubusan na pong nasasaktan or nasusuklam yung Diyos sa kanya pong mga nakikita dito sa mundo. And yun nga po, may mga hindi pa po tayo nalalaman talaga na about nga po, no, sa mundong ito dahil kung mas hihimayin pa po natin itong Biblia ay talagang may mga kasama pa po tayong naninirahan dito na hindi na po talaga tunay na tao, mga kapatid. Dahil, yun nga po, no, dahil kaya po apoy ang gagawing pagsusunog po ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong muling pagbabalik or sa kanya nga pong wrath na gagawin dito po sa ating mundo na tinatayuan ngayon is dahil po meron pa pong mga namumuhay na natira po. Diba nga po sa days of Noah is kaya niya po talaga sinunog pinabaha yung panahon po na iyon dahil yun nga po, no, is hindi lang po siya sa mga sexually yun nga po yung mga makasalan ng tao, hindi lang po yun mga kapatid, kumbaga yung pinaka-deeper po na nangyari po nun, may dreams po din ako na talaga. Parang vision din siya. 3 times siya na nangyari. Na parehas talaga yung scenario niya. Totoo po yan na yung pagbalik ng Panginoon, yung umuulan talaga ng apoy. Tapos napakaano ng tribulation na yan kasi may zombie apocalypse, may yung mga robot, pinapatay yung tao. Basta halo-halo na yun yung nakikita ko doon sa na yun, sa dreams, vision ba yun? Kasi para talaga siyang totoo talaga kasi siya, nangyari siya ng una. I was 7 years old, 1997, 2007, 17 ako, tapos last nung 2017. Kumbaga 27 ako, 20, talaga siya, parehas talaga siya na Kaya nung nakita ko sa sitwasyon na yun, ako talaga yung tawag nun dito sa aming lugar, sa halos buong Mindanao yun. Nga yun, mga bundok dito. Sa halos dito sa Mindanao na napatag talaga kasi pag anytime bumabagsak yung napakalaking mga apoy na parang mga comets yata yun or mga stars na nagsipagbagsakan, tapos yung mga tao sigawan, takbuhan, tapos yung iba kinakagat ng mga zombie, tapos inaano ng mga na nasa, basta grabe talagang super gulo din.
pag na time nung hinahabol na ako ng zombie, tapos umakyat ako sa isang puno ng palm oil, tapos pagdating ko sa tuktok ng palm oil, ayun na, sumigaw talaga ako ng 3 beses na yung pangalan ng Panginoon, tapos bumukas yung langit, lumiwanag. Kumbaga, nahawi talaga yung buong langit ba, tapos maya-maya may bumagsak na ay ibinababa na hagdanan siya na yung parang lubid na kulay ginto. Bigla ko siyang inabot din, paakyat na ako ng paakyat din. Nakita ko talaga sa kanang banda kasi nung paakyat na ako, lumingon ako sa may bandang kanan, may nakikita akong iilan lang talaga. Yung nakikita ko halos babae, pero may mga lalaki, pero mga 2 lang yata yun, 3. Tapos marami lang, mabibilang lang talaga sa kamay. Grabe, nakakakilabot, pakinggan, kaya nga totoo nga yung na napakakaunti lang talaga yun yung maisasama ng Panginoon. Yun yung Makipot lang po talaga ang daan. Oo, kasi nga napakakipot. Nakakakalabot. Oo, grabe talaga kung maranasan yung experience na yun. Di ko talaga malimot-limutan. About sa mga rapture din last 2024, last year. Mga rapture din, napakaganda. Napakaganda ng na yan, mga rapture. Mark of the Beast, another Mark of the Beast pinakita sa akin ni Lord last year. Itong digital ID. Klarong-klaro din pinakita yan sa akin, digital ID. Aside sa microchip, digital ID, kasi after nung pinakita sa akin ni Lord, nasa bundok ako nung time na yun, kasi namuhay kasi ako mag-isa. Kahit hanggang ngayon, mag-isa lang ako dito sa bahay. Mag-isa lang talaga akong namumuhay akong magpakabanal ba. Kasi ako pag may kasama, parang madali akong makarinig ako ng mga yung hindi kaaya-ayang mga words. Parang madali akong sumasakit yung ulo. Yung mga secular music. Kahit mga mga worldly music na ako. Pero naman, hiningi ko sa Panginoon na wala naman yung maabot sa mga ganyan. Pero may mga times talaga na kahit hindi talaga sa halos kada araw ba na talaga akong maprotektahan ng ng tawag nito, kasi alam naman natin na tao pa tayo, buhay pa tayo. May talaga, anytime talaga may temptation talagang kasi hindi naman lumalayo yung kaaway. Kahit gaano pa tayo kasi kumbaga tao rin tayo. Kaya nga sisikapan talaga natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kahit nga ngayon, kanina sinusokso naman ako ng kaibigan na gumala daw. Kaya hiningi ko, Lord, kung Lord, protektahan mo ako na hindi ako matukso. Gala-gala sa makabundong mga bagay. Kaya nga, sa kaka-scroll ko, natagpuan ko kayo. Naaktuhan ko kayo. Ito nga, parang nako-connect yung puso ko sa inyo ba? Tsaka isip, nako-connect ba? Parang may magnet na humihila. Kasi bro, kumbaga, one God, one spirit, one body, one spirit, soul. oo. Kumbaga, one spirit policy. Namamagnetize ako ba? Nag-agree kasi isa lang kasi yung spirit. Diba? Yung Amen, Holy amen. Spirit na nasa atin. Thank you, Lord. Kasi ang una ko talagang na mga brothers and sisters napapansin, itong halos mga kingdom of God yung nakaano nila. Yung pangalan ng tapos maya-maya lang. Nagmamatsag lang ako, kumbaga nagtitik, nag-observe lang ako. Then maya-maya, nag-comment na ako. Ayan. Tapos sumagot, ay ito, okay na. Parang napanatag na ako. Ito na nga yung nadidiscern ko na ito na nga, totoo. Sige, pumasok ako. Tapos, kaya, bago ako, nagsalita na ako, mag-testimony, habang nakikinig ako, Lord, kung will mo, isa talaga to sila ng mga pinili mo, Lord. Gaya nung
yung iba na napasukan ko, willing din silang makinig about sa testimony ko na message mo talaga to dahil alam ko talaga message mo to or warning. Hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng yung mga pinili. Pag binaalaw nila ako, Lord, may ano na talaga, may 90+% na talaga na ano, ito isa sila ng mga ano, na mga kapatid ko Praise diyan God. sa ano. Kaya I'm so grateful, I am so blessed na and honor na Welcome ka dito lagi, nagkatagpo tayo brother. ngayon. We are so blessed bro na napunta ka dito na nabuhayan kami Yes. ng ano. Napalakas mo kami din dun sa Spirit. testimony mo. Kasi yan yung ano ni Lord na magpapadala nga siya ng mga, 'di ba, mga katulad po natin, mga tupa niya. Yes po. Kaya nga, no, kaya nga na Angel. napakabuti ng Panginoon dahil binuklod taratiga tayo kahit sa ganitong pamamaraan ba? Sa ganitong paraan. Kasi kung tutuusin, kung tayo-tayo lang yung gagawa ng paraan or gagawa ng plano sa buhay natin, kumbaga, pwede naman tayong hindi pumasok sa ganito or hindi magkatagpo sa ganitong pamaraan, 'di ba? Ganyan talaga yung pagka-amazing ng Panginoon ba? Na Amen. siya talaga yung gumagawa ng way na kahit di man natin gustuhin, hindi natin plano pero ang plano niya pala ang matutupad. Kaya naganap na magkatagpo tayo dito. Talagang inalaw ni Lord na mapunta Amen. ka. Si Lord talaga. Siya lang yung nag-agad sa'yo dito. Yes. Praise God. Na-bless din ako din kay brother si Brother Daniel. Daniel. Oo, yung niya yung testimony about sa yung yung nakita niya Yung sa parang puting kabayo po na nakasakay po ang parang Panginoon. na kasi yan yung second coming Amen. of Christ na makikita Amen. sa lahat ng mga mata ng lahat ng mga tao na na siya nasa ulap kasama ng mga niya, mga alagad niya na nakasakay ng kabayo, yung ganyan. Kasi pinangarap ko yun, ganyan yung tawag niya, yung ganyang senaryo ba. Kasi marami na kasi akong yung binigay sa akin or pinaranas sa akin na mga nasa Bible talaga. Kaya marami talagang ipaparanas ang Panginoon basta willing lang talaga yung tao. Kasi ito kasi yung inano ko talaga na, Lord, bakit maraming beses mo ako pina-experience na makita kita o pinakitaan mo ako kahit wala naman talaga makakita sa kanyang mukha dahil yung glory at saka yung presensya niya talaga napakatindi. Kaya nga wala talagang tao makakita sa kanyang mukha kahit naman yun nung una or nasa banal na kasulatan ng mga alagad ng Panginoon. Wala talagang makakapag talaga na yung diretsyo. Kaya doon ko talaga na-realize last year nung nabasa ko yun sa Mateo 5 verse 8. Blessed those are pure in heart because they shall see God. Kaya napaitanong talaga sa sarili, pure ba talaga yung puso ko, Lord? Kasi maraming beses akong pinaranas ma-encounter ka. Even dreams and visions. Kasi nung bata pa talaga ako, talaga, marami din. Nakalimutan ko na lang yung iba. Kaya napaano talaga, Lord. Grabe talaga, Lord, no? Totoo nga na pumunta ka dito sa mundo para sa amin na makasalanan. Para tulungan kaming umiwas. Para umiwas at mamuhay ng aayon
sa iyong kabanalan para gawin mo kaming banal. Amen. Grabe talaga yung Panginoon. Kaya grabe talaga mga brothers and sisters. Ay, napaka-bless ko na ano ko kayo na-encounter ngayon dito. We are blessed also, I hope brother. Thank you, Lord. Salamat po sa hindi Panginoong pa Diyos to, sa buhay mo, hindi pa to, brother. Praise God. next Praise time pa. God. Praise Tama God po. po. Tama no, kasi mga kapatid, tama po yung binanggit ni Brother JC. Talagang kingdom of God po, hindi religion. Ang bitbit ng Panginoon, no? Siya ay Ano naman, nagkatawang tao. Yes, kasi hindi sa po panahon religion. niya, buhay pa si Lord Jesus, wala naman siyang binabanggit sa banal na kasul kasi balik-balik na rin cover by cover. Wala talagang nakasulat Yes. religion. Ang Amen. isinisigaw niya doon about kingdom sa kanyang Kaharian. kaharian. Kaya nga, gusto niya, Amen. yung kaharian talaga, ang iaano natin, ibabahagi yung kaharian niya para maghari na siya Amen. sa bawat buhay natin. Kasi Amen. yung religion kasi, ang dami dito sa mundo. Pero alam nyo, based on my experience, halos religion na pasukan na obserbahan ko, wala talaga akong na-experience gaya ng na-experience ko simula nung umalis ako sa mga religions. Amen. Kaya doon ko napagtanto, totoo nga, di talaga makikita ng tao ang kaluwalhatian ng Panginoon kung ano talaga, kung ang espiritu ng religion, yung pagka-religious, ito kasi yung tawag na religious, gaya kasi ito ng nung mga sa panahon ng Sadiseo at saka mga Pharisee. Pariseo. O, espiritu kasi yan naglalayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano kasi yan, may meaning kasi yan na mababasa din yan sa sa tawag din sa nung buhay pa si Lord Jesus, nasa gospel about sa legions. I-share ko yan sa inyo one day ipagkaloob ng Panginoon. Hanapin ko yung talata na yun. Demonic kasi talaga, brother, di ba? Yung evil Amin. spirit. Legions kasi Sige, bro, sige. yung religion. Legions yun. Legions. Amin. Yung legions is Legions, mga bad spirits yan. Bad spirits. Amin, oo. Nasagot mo na bro. Religion. Religion. At saka kasi, di ba, may sinabi din, ang ano kasi, division, ang Panginoon united. Kingdom niya ay talaga, unshakable, talagang isa, di ba? Isa. Oo, buo talaga buo. Hindi hati-hati. Hindi pwedeng magkahati-hati, magkahiwalay-hiwalay. Kasi ito kasi yung sinasabi niya sa sa gospel na itong mga taong nakahiwalay sa kanya. Kasi siya ang puno. Tapos yung mga tao or mga religion groups, ito yung mga branch ba yung mga sanga na naputol diyan sa puno. Pag hindi bumalik sa puno, yung mga sanga na yan, itatapon dun sa nagliliyab na apoy. Lake of fire. Kasi si Kristo kasi, itong nangyayari dito sa mundo, itong mga religions na to, kumbaga, ginagamit lang nila or dinadala nila yung salita ng Panginoon. Pero, honestly, wala talaga yung nakasentro si Panginoong Jesus. Kumbaga, ginagamit lang nila yung salita ng Panginoon for a cause of business. Unang-una talaga business. Business talaga. Negosyo talaga itong religion. Hindi talaga itong yung talaga nila, yung sentro nila, yung kaligtasan. Amen. Kaligtasan Yung sa religion mga kasi, kaluluwa. bro, Saka ano rin kingdom. siya ngayon, ginawa na lang rin siyang entertainment. Correct. Lalo na sa mga sa tawag nito, may simbahan na may mga drums. Yun, parang nasa nasa Ginawa ng gig entertainment banda-banda. yung Oo. Fear of the Lord lives the na talaga. Wala the nang fear of the Lord left the church. Left the church. Oo, kasi na-experience ko kasi yung yung nakapasok ako nung bago ko na encounter tapos ko encounter yung Diyos Ama, nakapagsimba ako sa tawag nitong Kingdom of God na simbahan. Iba talaga yung nila, yung pagsimba nila na talaga, spirit and in truth talaga. Natuturuan ka talaga na
paano maka-experience na lumalabas yung ano mo, yung spirito mo sa dimension ng ano, ng kaharian. Yung sa pamamagitan ng ano ba, faith. Kasi may iba't iba kasing level or percentage ng faith yung tao. Ano kasi yan sa puso ng tao. Kaya na-realize ko nung nakapagsimba na ako. Oo nga pala, no? Sa mga nakaraang marami akong napasokan ng mga religions, iba talaga. Kahit nung last year, November hanggang January, sinubukan kong nag-observe sa Seventh-day Adventist. Iba talaga. Napakakulang talaga ng ng mga worship o pagsimba doon talaga sa mga religious o religions na simbahan. Napakakulang. Ano lang doon, napaka-dry kumbaga. Dry. Ang layo. Ang layo talaga ng pagsimba ng spirit and in truth. Kaya nga naiintindihan ko rin at the same time yung mga ganyan, yung mga domination kasi kahit hindi sila sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, yung mga rebolto, pero ang layo talaga. Kung layo talaga kasi iba naman talaga yung na pasukan ko dati na Kingdom of God na simbahan. Pero wala na ako doon. Kasi bakit wala na ako doon? Kasi habang tumatagal, nakikita at napapansin ko na hindi na sila bumabase sa Biblia. Kasi kaya sabi ko sa kanila, need din natin na magbase sa Biblia kasi hindi sa lahat ng mga nakikita natin spiritually o na-experience natin sa Panginoon yan. Aalahanin nyo yung si Satanas, mandadaya. Ano din siya? Marunong siya magdaya na magpakita sa liwanag. Pero As piki angel siya of light, liwanag. nagmamask Oo. siya. Kasi siya dati yung nagdadala ng liwanag. Kaya huwag kayong kampante. Light Kaya, bearer siya dati. light Yeah. bearer siya Amen. dati sa paraiso ng langit. Kaya huwag kayong kasi hindi may anak, una ko kasing napansin sa halos isang taon na ako doon. Sabi nila nakapag-travel daw sila sa langit, kasama daw nila si Lord Jesus, kumain daw sila ng cake, lechon, tapos kung ano-ano na lang. Sabi ko, mababasa sa Biblia, wala namang cake at lechon sa langit. Kung tutuusin, oo, promise. Kung tutuusin, walang cake sa langit. Walang lechon. Sabi pa nila, napakalaki daw, napakasarap daw. Wala daw katulad wala talagang kahit mamahaling mga restaurant or mga hotel na mga pangkain or na pagkain. Wala talaga ng makatumbas dito sa mundo. Sa langit, nababasa ko sa Biblia, lang, yung wine, yung tinapay na walang pangpataba or pangpatubo. Tapos, prutas. Ayan lang. Nilagyan nila ng cake. Oo. Kaya doon ko na-realize, mga brothers and sisters, nung bago pa mamatay, yung bata pa ako, yung lola kong magwa 101 siya bago namatay. Last 2018, andun ako sa Maynila. Tapos, kauwi ako kasi bigla siyang namatay. Nung bata pa kasi ako, may mga kwento kasi siya sa akin na nung mga pa siya, mga teenager, naglalaro sila ng tagu-taguan sa mga kapitbahay o mga kaibigan niya. Dinala daw siya na nung engkantong kakambal niya. Narina daw sa mga engkanto. Kasi may kakambal daw yung lola ko. Hanggang sa pagtanda nga ng lola ko, bago siya mamatay, dinalaw pa nga daw siya sabi ng mga mama ko, nang andun pa ko sa Manila. Kinukwenta maraming beses sa akin ni lola na, nung pagdala daw ng engkanto daw sa lola ko sa lugar niya, napakaganda daw. Malapalasyo daw yung lugar, tapos nakaputi din.
nakaputi sila, tapos ang gaganda daw nila, para silang mga diyosa kumbaga. Tapos mga pagkain doon kumpleto, kung ano daw pagkain dito sa mundo, meron din daw doon. Pero yung kakaiba na pagkain, yung kulay, alam niyo yung kulay bigas na itim, yung parang para pang ano, pang biko tawag dito sa amin, yung black rice. Pinipilit daw siya nung ano, yung kakambal niyang Reyna na pakainin. Tapos natandaan ng lola ko na sa mga kwento-kwento nung kapanahonan nila, pag may mga ganyan daw, papakainin ka ng ganyan ng bigas. Pag kumain ka raw, maano ka raw daw nila, mahihypnotize. Kaya dun ko na napagtanto, hala, yun pala siguro yung napuntahan ng mga kasamahan ko dati sa ano na yun, simbahan, na may pagkain na cake, maraming cake, malalaking mga ano, legs ng mga lechon manok. Hala, baka hindi sa kaharian ng langit yung napasukan nila. Kaharian siguro ni Satanas. Kasi ilang beses kong hinahangad o hinihingi sa Panginoon na maranasan ko yung mga naranasan nila. Hindi talaga ako makaka-experience. Iba talaga yung na-experience ko. Mababasa talaga lahat sa Biblia. Pero sa kanila, halos, nakapunta ako dun. Ang sarap. Tapos, may mga times nga, pagbalik ng espiritu nila sa katawan nila, hinahanapan kami na kami daw yung nagtago ng itinatago daw nilang hiningi dun sa lugar na yun. Parang nakakabaliw o nakakaano. Kaya doon ko talaga narealize nung nakauwi na ako dito, kasi nung nag-ride pass ako last 2024 October, ride pass 3 days akong ride pass. Nakita ko talaga sa ano sa dingding ng bahay ko. Doon sa bundok na yon, may nakalagay sit apart na ginuhit talaga siya ng kamay, tapos gold siya yung pagkaguhit, sit apart. Kaya tinatanong ko, ano ba tong sit apart? Palagi ko makikita sit apart. Ito, yun pala yung ibig sabihin na kailangan ko na talaga palang umalis sa ano na yun, sa simbahan na yun, kasi may mga mali na. May mga mali na wala sa Biblia. Kaya nga, nung time na, kumbaga, nagmamatigas pa rin ako sa sign ng Panginoon, mga 2025, February, nag-drive pass naman ako ulit, 5 days drive pass. Then ko lang na nung umano na ako, naniwala talaga na kailangan ko na talagang umalis. Kasi, nakikita na nila at na parang lumalaban ako sa kanila ba na may ibabato na ako sa kanilang verse. Kasi yung yung founder doon, gusto lang nila, sila lang din talaga yung pakikinggan. Kung hindi naman pwede yan na sila na lang palagi nating pakikinggan kahit mali. Kumbaga restricted po, walang, na-stagnant lang rin yung mga tao doon na gusto doon lang makinig. Oo po, brother. Okay, hindi yan pwede. Kasi sa ministry, kailangan talagang makinig din yung mga nasa itaas, sa mga membro or sa mga nakakababa, para ipahatid din yung ang tawag nito, yung mensahe or mga opinion na kailangan nilang malaman or kailangan din nilang ipaalam. Hindi naman pwede nga sila lang na magsasalita. Kaya nakikita kayo, di pwede to. Tapos, pa, kahit mali, yung pag-interpret ng bawat bersikulo or bawat mensahe, alang layo. Kaya sabi ko, kahit walang pinag-aralan naman siguro, pag binabasa to, makakaintindi naman, pero itong yung namamahala dito, ang layo. Hala ko, kumbaga may mga talata kasi sa salita ng Panginoon sa banal na kasulatan, mga physical siya, yung pagka-interpret. Ginagawa nilang spiritual. Wala, ang layo. Tapos yung mga spiritual, ginagawa nilang physical, material. Ano ba to? Parang nakakaano na to, parang nakakabahala na.
Kaya medyo umaano na ako sa kanila, umaano na ako sa mga kasamahan ko. Ano to, kailangan talaga nating lalo na yung mga nakikita sa spiritual. Doon na ako ginakalaban nila. Naano na nila ako. Grabe talaga. Ito talaga yung ibig sabihin mo siguro, Lord. Wala talaga sigurong wala sigurong patutunguhan pag nagtagal ako talaga dito. Ayaw lang nilang makinig ng kahit konting opinion na kinokorek mo kahit mali na. Kaya umalis ako doon. Bago ako umalis doon, sabi ko sa kanila, alam nyo, nakikita ko at pinakikita sa akin, unti-unti kayong babagsak, mawawalan at kunti na lang talagang maiiwan. Yun lang siguro yung maiiwan yung madadaya pa. Ayaw pa nilang maniwala sa akin. Sino ka ba, Jis? Sabi nila sa akin, sino ka ba, Jis? Magsalita ka sa amin ng ganyan. Basta. Nasabi ko yan dahil naipakita na yan sa akin. Ipakita na yan sa akin ni Lord. Yung pag-alis ko talaga nung March 23 talaga ako umalis. Din sabi ko pa sa nila, bago ako umalis, may pumalit sa akin para hindi kayo makapokus sa akin sa yung pag-alis ko. Kasi iba kasi doon, pag may umalis na lang, hindi na magsimba, gagawin nilang parang pulutan, gagawin nilang yung chismisan, kahit nasa pulpito or kahit nasa simbahan, pagtapos mag-service, gagawin nilang parang pulutan nga sa kumbaga sa inuman, gagawin nilang sumsuman. Kaya nga, sabi ko sa labay, may ipapalit si Lord. Doon lang talaga sa naniwala una sa akin na pag alis ko, may pumalit nga. Na 1 linggo talaga para hindi sila makapag-focus sa akin. Then after a week, doon na unti-unti na silang nalagasan, unti-unti nang marami ng naniniwala sa akin na ayan, ito, di na pala to sakto kasi hindi na sila kumbaga bumabase talaga sa Biblia. Doon, kinokontak nila ako, yung mga iba pumapasok sa mga religion. Yung mga iba. Kaya sabi ko, ba't pa kayo papasok sa religion? Alam nyo na yung katotohanan. Na wala sa religion yung Panginoon, hindi siya natutuwa sa mga gawain ng mga religion na yan, mga simbahan. Kaya konti na talaga sila ngayon. Nabibilang na lang. Gusto nga nila akong pabalikin kasi gusto na lang nilang, kumbaga, makinig sa mga dapat, pero hindi pa siguro will ng Panginoon kasi gustuin ko man, hindi talaga ako makabalik-balik pa. Kasi yung may iba kasing parang kumbaga mission or trabaho. May kanya-kanya kasi tayong trabaho sa may iba't ibang ganap tayo. May kanya-kanyang binigay po talaga na gampanin ng Panginoon. Oo, kasi Maibang gawain. oo. Para makompleto yung Kasi we are the parts of one body of Christ.